pala nung nakarang araw, nagpunta kami sa sa Angeles, Pampanga. Kasi yung hipag ko, lumipat sila sa Pampanga. At yun, nakarating ako doon sa Angeles, Pampanga. Hinala rin ako nila doon. Kasi birthday niya. Kaya yun, ginala muna kami. Kaya ako nakarating doon sa Angeles, Pampanga. Maganda pala doon, maganda mapasyalan doon. Kaya pag may time, babalik ako doon. Kaya ito, panoorin nyo na lang yung mga kaganapan doon sa hipag ko birthday niya. Good morning guys. Ito ang loto, ang ate namin ni Ate Maclean. Ayan o, ang ganda o. Special na photo. Photo cake. Photo cake ang tawagan na yan si Ate Maclean. Ayan. Wow, ang sarap naman ng ano ba ito? Beef broccoli. Ayan siya. O, yan. Sarap. 20 Wow. Ano yan? Chicken steak. Saka lumpia. Lumpia. Pwede ka mag-vlog. Malinis yan. Oh, malinis. Ako na lang ang madumi. Ano ito, Ako na te? lang ang madumi. Ano ito, te? Bagoong para sa kari-kari. Wow, bagoong nga may kari-kari. Ang sarap yan. Ayan, o. Ayan, ay ano. Ayan yung ano yan. Yung sopa ni Ate Maclean na bago. Ayan, o. Bagong bili. Yan ang karaoke nila. Ito? Wow, ang sarap naman yan, kuya. Ano yan? Yung aming ano, chip cook. Yung chip cook namin, no. Masarap magluto niyan. Kaya Jerry. Para, yung kare-kare ang dami. Okay, hindi natin po yung bisita. Ang dami yung kare-kare. Sa talyaho na yan. Ito mo tsaka pinto mo pakin. Wow. Diligaw mo isang kulay. PM lang kayo kung gusto nyo mag-order ng cake. Dito kay Maclean Cow. Oh. Mura lang ang cake dito. Mura lang. Order na po kayo. PM lang kayo dito. Pag Mindanao po, ano po tayo, lalamove. Lalam mo ba? Lusaw. PM lang kayo sa gusto nyong lulutuin. Ito oh. Kayo na lang makipagkwentuhan kasi pag may mag-order ng chicken at saka to beef broccoli. Tawag yan? Beef Broccoli. broccoli. Ito na, ayos na. Aming Mamaya pa. in celebration. Ayan, ang mga baby nila, ayan sila, oh. Oh, diba? Ito, bagong Lego ako, hindi pa ako nagsusuklay, nawawala yung suklay. Bisita. Oh, nasa na suklay? Lapit kayo suklay, wala pa akong suklay. Hindi ko alam kung nasa napunta yung suklay. Alin? Ayun, sa may pintuan. Kasi, Oo, nakalak na yung bahan dun. Po, matapos po ng ilang mga, ako po 20 years na rin sa pag-serve. Dumaan ako sa mga iba't ibang challenges. Walang makain. Naranasan ko yun sa paglilingkod. Gawin mo, umuwi ka. Sa magandang araw tayo and then nakaharap mo, walang pagkain. Oatmeal, tanghalian. Pinabibili ko yung kasamaan ko ng bangos. Alam niyo yung bangos? Yung chicheria. Apo, Bibili kami. And then ang higaan ko, karton. Ang unang ko, Bible. Mula sa maraming mga siguro na sabihin na sinakripisyo. Pero umaasa ako. Naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Umaasa ako sa pangako. Minsan dumaranas tayo sa pagsubok, challenges. Pero ang ating paghawak sa pangako ng Diyos ay natitest. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, pinanghawakan mo pa rin. Lord, may gagawin ka pa rin sa buhay. Lord, pagpapalaan mo. Lord, mangyayari magandang plano mo sa buhay ko. Lord, masisiglahin mo ako. Lord, pagagalingin mo ako. Pinanghawakan mo.
So ang paglilingkod dapat umaasa sa pangako. Pangalawa, ano pong ginawa ni Joshua? Natinag po ba siya sa challenges? Dapat maglingkod ng hindi natitinag. Amen? Amen. Huwag kayong, pag masaya, hallelujah, praise the Lord, thank you. Pagka may problema, wala na yung pagpupuri, hindi na nagpapasalamat. Pero pag may biyaya, hallelujah, praise the Lord. Pero pag may challenges, pero anong sabi po ni Paul, natutunan ko ng makontento. May pagsubok, magpasalamat. May challenges, magpasalamat. Kasi alam ko rin naman, sa kabila ng lahat ng ito, ang dulo nito yung pagpapala pa rin, kaayusan, pagpapalayan ng Panginoon. Sabi po ng Matthew 7, verse 24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Kaya kung din po, kung matibay ang ating pundasyon sa Panginoon, may pagsubok man, ano yan? Natutumba ka, ano pong gagawin mo pag natumba? Babang. Babang. Nagkakamali, ano gagawin mo? Magpakaligo ka ba sa putik? Hindi. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 8 to 9, pag nagkamali tayo, nagkasalumingi tayo ng tawad, bumangon tayo. Tapat ang Diyos na tayo patatawarin. At tapat ang Diyos na tayo nilinisin. Ang sabi ng Isaiah, gaano man karumi, yung mga kasalanan, handa ko yung paputiin. Nilinisin. Pag nadapa, bumangon. Nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya ano pong ginawa ni King David? Nagkamali siya, nagkasala siya, ang ginawa niya, bumangon siya. Ano yung pagkakasala ni King David? Napakaraming pagkakasala. Una, upo. Mga anak ni Kuya Mark yan. Sa puso. Dati Sel. Kantay ko kayo. Ako pa nag-intay, pasensya ka na. Okay lang. Okay. Praise God. Nakahabol kayo. Actually, binigyan ko kayo ng 5 minutes ng 5 minutes. Birthday, Mac! Uy, ito si Micah. Pastor. Kapatid nito ito. Ayun lalaki. Okay, nakahabol sila. Sige. Hindi, upo kayo. Tapos nakapagpapisa na kami. Sasakyan kayo. Sige, sasakyan kayo. Maglingkod sa Diyos. Praise God. Una, maglingkod ng umaasa sa pangako ng Diyos. Sino po sa inyo, habang naglilingkod siya sa Diyos, umaasa siya sa pangako ng Diyos? Naniniwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Amen. Pangalawa, maglingkod ng hindi natitinag. Si Joshua, kahit may mga discouragement sa kanya, anong ginawa niya? Natinag ba siya? Yung mga kasamahan niya, anong ginawa? Sumuko yung mga kasamahan niya, no? Hindi nagpatuloy sa paglilingkod kay Diyos, sa Lord. Anong ginawa? Tumalikod, sumuko, di nagpatuloy. Pero si Joshua, firm ang kanyang decision, sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Ibig sabihin, ang paglilingkod na di natitinig, hindi ibig sabihin, wala kang pagsubok. Hindi ibig sabihin, wala kang problema. Ibig sabihin, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, ang ginagawa mo, nagpapatuloy ka pa rin. Marami pang Kristiyano ang napakaganda pagka may blessing. Ang sarap magpuri, pagpatuloy. Pero kapag ka nakaranas ng pagsubok, natitinag na, hindi nagpapatuloy. Hindi nila alam yung pagsubok. Ano po yung pagsubok? Testing lang. Sabihin nyo nga, testing. Testing Kaya lang. pagsubok testing lang yan. Para sa next level ng iyong buhay. So, pangatlo, maglingkod ng may malasakit. Ano po yung sabi ni Joshua? As for me, sino po sinama niya? And my? Siya lang ba? O sinabi niya kasama ang kanyang buong sambahayan? Ano po meron kay Joshua? Meron siyang paglilingkod na may malasakit. Alam niya, kung magdidesisyon tumalikod, hindi lamang siya, kundi ang mga mahal niya sa buhay ang maapektuhan. Pag hindi sila magpapatuloy, walang mangyayari. Hindi lang sa kanya, pati po kanino, pati sa kanyang mga pamilya. Kaya para kay Joshua, meron siyang malasakit sa kanyang pamilya. Kaya sabi ni Joshua, ang desisyon ko, as for me and my household, we will serve the Lord.
Si Joshua may malasakit siya sa kanyang pamilya. Ako po, alam niyo, sa family namin, kami po ay talagang sagrado de candado. Sagrado de candado. Catholic po kami. Bilang uhupilas ng Panginoon, inayos po ng Panginoon ang aming pamilya. Bilang isang pamilya, meron pong hidwaan at hindi maayos. Tama po ba? May mga pamilyang hindi magkakaayos. Magkapatid, hindi magkakabati. Magkakaaway, kukompetensya, hindi magkakaayos. Pero salamat po sa Panginoon, nung nakakilala ko sa Panginoon, inayos ng Diyos ang lahat sa amin. At ngayon po yung aking kapatid na sumusuporta sa ministry. Amen. Ang kapatid ko po ngayon, sumusuporta na sa ministry. Yung nasa ibang bansa kong kapatid, sabi niya, Paulo, magpe-birthday ako, hindi na ako maghahanda. Send ko na lang sa iyo, pagpakain mo na sa mga bata. Hindi lang natatapos. Paulo, magse-celebrate yung church anniversary namin ng aking partner, ng asawa ko. Hindi na lang kami mag-anniversary dalawa. Send ko dyan, magpakain ka sa mga bata. So, ang ginagawa ko, pakain kami ng pakain. Anong nangyari? Dahil sa pagmamalasakit natin sa ating pamilya, ang ating pamilya ay na-reach natin para sa Panginoon. Nawin natin sa Panginoon. Kaya maglingkod ng may malasakit. Sakit. Dapat may malasakit po tayo. Ibig sabihin ng malasakit, iniisip mo ang kapakanan ng ibang mga tao. Iniisip mo ang kapakanan ng iyong pamilya. Kaya kay Joshua, ano po yan sa paglilingkod niya? As for me and my household. Hindi niya ilang inisip ang kanyang sarili. Anong inisip niya? Ang kabuuan ng kanyang pamilya. Inisip niya, kung hindi siya magpapatuloy sa pananampalataya, inisip niya kung hindi siya maglilingkod, walang mangyayari sa buhay niya. Kasi ang buhay niya at ang plano ng buhay niya ay nakatago sa ating Panginoon. So ano po sabi ng Exodus chapter 20 verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salindahin ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Sabi daw dito, pinadarama daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapala sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang mga buong sambahin. Kaya ano po sabi ng Acts, manampalataya ka at ang iyong buong pamilya ay ano sabi doon? Maliligtas. Dahil sa pananampalataya ng isa, ang kanyang buong pamilya ay naligtas. Kaya ibig sabihin, napakalaga ng paglilingkod na may malasakit. May paglilingkod na walang malasakit. Ang iniisip lamang ay sarili. Kapakanan ng sarili. Hindi yun ang paglilingkod na nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay paglilingkod na may malasakit. Kahit wala, kahit anong nangyayari, kahit anong sitwasyon, ipapatuloy kang maglingkod. Dalayan ko po, kagaya ni Joshua, meron siyang paglilingkod na may malasakit. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Yung ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Ano masabi dito? Tayo lang daw po ay turista rito. Hindi talaga tayo taga rito. Merong buhay na wala. So, ibig sabihin, ang paglilingkod natin dapat ay nakatuon sa buhay ng wala. Amen? Amen. Salamat sa biyaya. Pero ang pinakamasayang biyaya ay yung meron tayong buhay ng wala. Amen po, palakpakan natin. Hallelujah. Let us pray po. Tayo po natin tumayo. And pag-pray po natin ang place na ito. Dedicate natin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa hapon na ito, O Diyos, na kami nakikiselebrate at nawi-witness namin, O Diyos, kung paano ka nagpapala, paano mo binibless ang iyong mga anak, ang iyong mga likod. Tulad ng sinabi mo sa inyong salita, na matanda na si King David, sinabi niya, pero wala siyang nakita sa mga taong naging totoo, naging tapat sa kanya, naglingkod sa kanya na iyong pinabayaan. Pagkos sila inyong kinalinga, pinagpala, sinamahan. Panginoon, sa oras pong ito, O Diyos, umalapit po kami sa inyo, O Diyos, at nagdideklara ng pagpapala sa tahanan na ito, O Diyos. Even, Father, Lord God, ina-acknowledge namin that every good gift comes from you. Ang tahanan na ito, O Diyos, ay biyayang mula sa inyo, O Diyos. Kaya naman po sa oras na ito, nagpapasalamat po ang pamilya ni Sister McLean, ni Brother Jerry. Alam po nila, ikaw ay naging tapat sa kanilang buhay. Alam po nila, may purpose ka sa kanilang mga buhay. Kaya naman po sa oras na ito, we just ask and we dedicate this place. Inahandog po namin ito sa Diyos na nagpalat ng bagay na ito. At tulad ng sinabi mo, anumang ilagay namin sa inyong mga kamay, ito'y iingatan mo at palalaguin mo. Lord, ang tahanan ito'y gaganda at magiging maayos pa. Mapapagpala pa, Panginoon. And even right now, Father, Lord God,
Nagdideklara kami sa bawat taong titira sa lugar na ito. Mananahan sa tahanan na ito. Ito'y lugar ng kapahingahan, O Diyos. Sino mang lalabas, Panginoon, napagal, problemado, pag pumasok sa tahanan na ito, madaramang kapahingahan na bumula sa inyo. Madaramang kapayapaan na bumula sa inyo. And we declare, Lord God, na walang gawa ng kaaway, no weapon forms against this place that will prevail. Walang gawa ng kaaway, walang pakana ng kaaway na pwedeng maghari sa tahanan na ito. And we just pray that you surround this place with your angels, with your mighty angels, in the name of Jesus. And we just ask, Father, Lord God, let your presence be upon this place, Lord God. Lord, lalapit ko po ang bawat kwarto, O Diyos. Matutulog po sila, Panginoon, na may kapayapaan, O Diyos. Na may makalangit na panaginip, O Diyos. Na may pangungusap mo, O Diyos. Hallelujah. We can feel your presence, Father. And every, Lord God, sa kanilang kusina, O Lord God, hindi mauubusan ng iyong pagpapala. Hindi mauubusan ng iyong masaganang biyaya, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, as you said in your word, Lord God, you have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Naparito ka para sila magkaroon sa buhay na ganap at kasiyasiya. Father, right now, we declare blessing, Lord God, sa refrigerator nila, sa kusina nila, sa tables nila, Lord God. Lord, ang mayamang pagpapala, mga pagkain, ipagkakaloob mo, Panginoon. As you said in your word, Lord, you prepare a table before me in the presence of my enemy. That surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Father, lalapit ko rin ang mga taong nakatira dito, Lord God. Walang karamdaman, walang sakit na mananaig sa bawat isa na nakatira sa tahanan na ito. We declare good health, we declare healing, ay maranasan sa tahanan na ito. In the name of Jesus, Lord God. And even, Father, we ask, Lord God, ang bawat titira dito, Lord God, bind them with your love. Maging isa sila, Panginoon. Magkaroon ng unity, one heart, one purpose, one God, one goal to glorify you in their life, Father. And Father, Lord God, magagamit ang place na ito para sa inyong karangalan. And we just ask, Lord God, sa buhay ni Brother Chen and Sister McLean, Father, bilang nilagay mong mamuno sa tahanan na ito, Panginoon, give them wisdom, Father. As you said in your word, Lord God, ang nangangailangan ng karunungan ay lumapit sa inyo, ito'y pagkakaloob niyo, Father. Lord, pagkalooban mo ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay, bawat business, ideas, na plano nila, Panginoon, pagpalain mo ito, Panginoon. And Lord, we just ask din sa business na ipatayo nila, Panginoon, na restaurant, na foods, Lord God, na hayaan niyo, Panginoon, ikaw magdala ng mga customers, itatayo nila, Father, bubuksan pa lamang nila ito, Panginoon, pero makakaranas ng kaibang bagay na pabor mula sa inyo, ang business na ito, Father. At sinabi mo, Lord God, pupunuin mo ng iyong pagpapala ang iyong mga anak ko. And right now, Father, Lord God, I just ask and we pray, Lord God, kay Brother Cherry, Sister McLean, continue to give them the best help, give them wisdom, sa ipapamahala mo sa kanila, Father, Lord God. And thank you, Father, sapagkat ito ay bless mo na, pinagpala mo na. And Father, Lord God, we just ask, we declare that your presence be upon this place. Joy, love, peace, power, presence, Lord God, ay maranasan sa tahanan ito. Father, mulit-muli po niyahandog namin, nilalapit sa inyo ang tahanan ito. We dedicate this place and we bless this place in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Alam ko nagsabi na, Amen. Pwede po may oil, ilagay po natin. Meron ako dito. Anointed oil din to, Pastor. Anointed ba yan? Sige. So, ilagay mo yung mga kamay. And then surround nyo, akit kayo sa taas, mag-speak lang kayo ng blessing sa lahat ng Ito pa. lahat ng kanto, bless Blessing. nyo, mag-speak kayo ng blessing. Mag-speak kayo, sabihin nyo favor, blessings. Jesus name. Pati yung tindahan. Oh. Ako yung tindahan. Oo, sige. Babo. Singit si Bicol. Tindahan. Saka si Bicol. Bless mo, punta nyo yung tindahan. Papa mo.
Wag daw kuya. Kuya, wag daw. Ginawa yung mga anak ko. Ganda rin yung Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Mabusog mo kami. Bless natin, pray natin, Sister Maclean. Lucky birthday. Happy birthday. Okay, ito natin ating mga kamay kay Sister Maclean. Alam, ilang taon ka na, sis? 40 po. Panginoon, Sarado pala. salamat po sa biyaya mo sa buhay ng inyong anak, kay Sister Maclean, Lord God. As she celebrate her 40th birthday, O Diyos, nagpapasalamat kami, we praise you and we thank you, sapagkat alam po namin, Lord God, nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Kilala mo na siya, tinawag mo na siya. For you know the plans you have for her, plans to prosper her, not to harm her, plans to give her hope and a blessed future. Father, right now, Lord God, nilalapit po namin siya sa inyo. Nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo siya iniwan. As you said in your word, you will never leave her nor forsake her, Lord God. And thank you, Father, sa mga panahon na dumana siya ng pagsubok, pinagtagumpay mo siya. Salamat po sa panahon na nagkaroon siya ng sakit, pinagaling mo siya. And salamat, Lord, sa panahon na nangailangan siya, pinagpala mo siya. Salamat po sa mga panahon na natumba siya, nadapa siya, tinayo mo siya, O Diyos. Nagpapasalamat rin po kami, Panginoon, sapagkat tinawag mo siya, O Diyos. Hindi siyang pumili sa inyo, bagkus ikaw ang pumili at humirang tumawag sa kanya, Panginoon. And right now, Father, nagdideklara kami ng blessing sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Father, cover her with your precious blood. And Father, anoint her from the crown of her head to the sole of her feet. Father, Lord God, she will be light and salt of this world. Father, she did not receive the spirit of fear, but spirit of power, love, and self-discipline. Father, nagdideklara ako ng fruitfulness, growth, multiplication sa kanyang buhay. And I pray, Lord, sa banal mong Espiritu na patuloy magbubunga sa kanyang buhay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Father, we declare that no weapon forms against her that will prevail. Walang gawa ng kaaway magtatagumpay sa kanyang buhay. Because, Lord, siya ay templo niyo, Panginoon. Ikaw ay nananahan sa kanya, Panginoon. Lord, we declare blessing sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Bless her financially, emotionally, physically, spiritually. Father, thank you sapagkat ano man ang sinimulan mo sa kanyang buhay, tatapusin mo, Father, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Lord, paglooban mo siya ng mahabang buhay, masayang buhay, malusog na buhay, pinagpalang buhay. Through you, Jesus, we ask. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Natin sabi ng Amen. Happy birthday. Pag-pray natin yung foods nila. Lord, salamat po sa mga pagkain inanda mo, Diyos. Pagpalain mo ang mga nagluto, naghanda. Ibalik mo ito sa kanila na hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Thank you, Father. Bless this food na magbigay kalusugan, kagalingan sa katawan ng bawat isa. And bless mo rin ang celebration sa oras na ito. With your presence, Father, we give you glory and honor. In Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Kain na, kain na.
mananalig ka. Panginoon, ikaw ang nakakalam kung nasa ng kanilang motorcycle. Ito yung mahalaga sa kanila. Kung ginagamit ko ito sa kanilang pamumuhay. Pero Diyos, walang imposible sa iyo. Bilangin po namin na maibalik ang motorcycle na ito, may turo kung nasa ng lugar na kinaroroon ng motorcycle na ito. And even ang kumuha ng tao na yun, Lord, magbigay ka ng conviction sa puso ng tao na yun. May balik, isa ulit ang motorcycle na ito. Panginoon, we do believe ang katagumpayan. Alam po namin may gagawin ka sa pagkatiniwala kami makapangyarihan. Thank you, Lord. And we receive this in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless. Thank you, Salamat. Pastor. Thank you. Salamat sa boss, Brother Jerry. Salamat. Salamat. Gusto umabot po nila ang Pastor sa ulan mo lang ako. Kain. Paano pa natin mamatigil? Lagay lahat ng manok, lagay mo na lang dyan. Tanggalin mo yung sa plato. Okay na. Help me. Sarap, sarap. Salamat sa panonood, guys. Like, share, and subscribe. Thank you. Thank you very much.